Isang mapagpalang araw, magandang umaga po sa ating lahat. At para po sa ating pag-aaral ngayong umaga, inaanyayahan ko po kayo na makibukas sa atin sa Psalms chapter 19 from verse 7 to 10. Pero bago po natin basahin yan, ay manalangin po muna tayo. Panginoon, Amang Banal, samahan mo po kami sa aming pag-aaral at patnubayan po mo po, O Diyos, ang iyo pong lingkod sa paghahayag ng katotohanan ng iyong salita. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang lahat ng makaririnig ng iyong salita. Mga kapatid namin na naroon sa kanilang tahanan, nakikinig ng iyong salita, biyayaan mo sila, Panginoon, sapat na karunungan at pagpalain mo po, Panginoon, ang kanilang pakikinig. Salamat po. Ito po ang samo ko at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, magandang umaga. Ang paksa po na ating pong pag-uusapan buhat sa mga talata ng chapter 19 ng awit ay works of the Word of God. Kung atin pong papansin mula verse 1 hanggang verse 10, yung verse 1 to 6, makikita po natin, mapapansin po natin dyan yung work of the power of God. So ipinapakita, inilahayag kung ano ang ginilikha ng Diyos. Pero from verse 7 to verse 10, pinapakita naman sa atin yung power of the Word of God o kung ano yung gawa ng salita ng works of the Word of God. So yan po yung ating pagbubulay-bulayan buhat sa talatang 7 hanggang talatang 10. So gusto ko munang basahin natin ang mga talata natin pong pag-uusapan. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. In verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold. Sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. So napakaganda po yung ating pong binasang talata na dinidescribe sa atin, pinapakilala sa atin kung ano po ang ginagawa ng salita ng Diyos. Kaya nga po, gusto ko lang po ibalik muna yung ating counting pagtingin sa background. Kung verse 1 to 6, mapapansin po natin yung paglikha ng Diyos. Ito namang verse 7 to 10, ito naman po yung paggawa ng salita ng Diyos sa ating mga nilalang niya sa mga tao. Particular po sa kanyang mga anak. Okay. So, ang tanong po natin para mas maging maganda po yung ating how we understand the Word of God in this particular verses. So, hinati po natin sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi po is yung tinatawag nating description of the Word of God. Tapos, identity of the Word of God and works of the Word of God. So, doon po sa tatlong puntos na yan ay doon po natin bibigyan pansin ng mga talata na atin pong pag-uusapan. So, yan po. Tingnan po natin yung identity of the Word of God sa mga talata. Okay? Number 1 po, in verse 7, verse 8, paano natin ma-identify ang Word of God? Sabi yan, the law of the Lord. Ang pinapakilala ang salita ng Diyos dito ay kautusan ng Panginoon. The testimony of the Lord in verse 7. So, ipinapakita rito kung paano tinitiyak ang paghahayag ng Diyos ayon sa kanyang salita. The precept of the Lord in verse 8, the commandment of the Lord, the rules of the Lord. So ito po yung mga salita na nagpapakita na ina-identify po natin kung ano ang salita ng Diyos. It's about the law of the Lord. So yung verse 9b, the rules of the Lord. Ito po ay tumutukoy kung paano ang Diyos ay humahatol. Kung paano po ang katwiran ng Panginoon ay nakapangyayari. So sa mga pagpapahayag dito tungkol sa salita ng Diyos, kung ito po ay isang kautusan, nararapat po itong i-implement. Kung ito po ay isang testimony ng Panginoon, nararapat po natin itong pagtiwalaan. At kung ito po ay precept from the Lord, nararapat po natin itong ipatupad. At sabi sa verse 8, the commandment of the Lord. So, sa madaling salita, ang salita ng Diyos ay design para sundin. Matutunan, pag-aralan, pero sa huli po, dapat maisakatuparan sa buhay natin. Dahil ito pong mga pinapakita rito sa atin ay kapahayagan ng covenant ng Lord. Kaya nga po, kung hindi tayo susunod, ang Diyos pa rin ay makatwiran, marunong upang
isakatuparan niya ang paghatol. So ito po yung mga salita na mapapansin natin kapag sinabi ng identity of the Word of God. So ang salita ng Diyos is living and active. It discerns the thought and intention of the heart. Ayon po sa Hebrews chapter 4, verse 12 and 13. At wala pong malilingid sa paningin ng Diyos. Lahat po tayo ay magsusulit sa Panginoon. Pero kung tayo man ay hatulan ng Panginoon, nakatitiyak po tayo na makatwiran at tama ang hatol ng Diyos. So yan po yung ating mga pag-uusapan tungkol po sa salita ng Diyos. So the identity of the Word of God, primarily it is a law that we need to obey. It is a commandment na nararapat po nating sundin sa ating buhay. Gawin nating gabay upang tayo po ay magtagumpay sa buhay. Ibinigay po ng Diyos ang kanyang salita. Kapahayagan po ito ng kanyang biyaya sa atin. So, pansinin lang po natin, doon po sa verse 7 to 10, mapapansin po ninyo yung paulit-ulit na mga salita. The name Lord, o yung term na Lord. The name Lord from verses 7 to 10 is the covenant name Yahweh. This is the name reveals to Moses when God reveals His personal covenant. So sa madaling salita, yung ginamit niyang salitang Lord, ito po yung ginamit ng salita nung nagpakilala ang Diyos kay Moses. Yung salitang Yahweh. Sa madaling salita, it is a personal name na ipinahayag ng Diyos, nagpahayag siya ng pakikipag-ugnayan at pagpapakilala sa kanya pong nilikha. So sa madaling salita, kung ating titingnan, yung Word of God is expression of His personal covenant sa ating mga tao na nararapat po nating unawain, sundin sa katuparan sa ating buhay. Pero kung inyo pong babalikan, while the word God in verse 1 speaks of being almighty, that according to His creation declares His glory, while the name Lord declares His grace. So mapapansin po natin, yung verse 1 to 6 declares the glory of God, and 7 to 10 declares the grace of God. So ano pong makikita natin? By the means of the Word of God, masasabi po natin, the Word of God is expression of God's grace. O yung grace ng Lord, na nagkaroon po tayo ng pagkakataong maunawaan, makilala, at malaman ang kalooban ng Diyos. So kung ito pong mga salita na ating pinag-aaralan, malinaw po nagsasabi sa atin, it is an expression of God's grace. So ito po yung pinapakita natin na identity of the Word of God. God's grace for us. Inilahad, inilantad, nireveal sa atin ng Diyos ang kanyang kalooban upang sa pamamagitan ng kanyang salita, maisakatuparan niya sa ating buhay ang gusto niyang mangyari. Secondly, description of the Word of God. Mapapansin po din po natin yan from verse 7, 8, 9, and 10. Kung inyo pong babalikan sa verse 7, it is a perfect reviving the soul. Yung Word of God, it is a perfect, kompleto, walang kulang. At ang sabi diyan, reviving the soul. It is sure, making wise the simple. Ito po yung second description na mapapansin po natin sa Word of God. Sigurado siya at yung isang simpleng tao ay nagiging maalam at marunong. In verse 8, it is right, rejoicing the heart. Nagdudulot po ang salita ng Diyos ng kagalakan sa ating puso. At sabi pa po doon sa verse 8, it is pure, enlightening the eyes. Nagbibigay liwanag sa ating paningin, sa madaling salita, sa ating understanding at pagkaunawa. So yung description ng salita ng Diyos ay may ipinapakitang galaw, kilos, kapangyarihan sa buhay nating mga tao. Kung ito po ay ating babasahin, susundin, at patuloy na uunawain. Kasi guidance po ito, expression of God's grace upang ang ating sarili ay lalo pong maging malapit o malalim ang ugnayan sa Diyos. So ito po yung mapapansin natin. Verse 9, sabi diyan, it is clean, enduring forever. So nananatili ang salita ng Diyos, hindi po ito matatapos hanggat hindi makapangyayari ang kanyang banal na kalooban. In verse 9b, it is true and righteous altogether. Yung true po na tinutukoy dyan, righteous together, tumutukoy po sa paghatol ng Panginoon. Kaya po mapapansin natin, kung meron mang judgment na nangyayari, ito po ay nangangahulugan na matuwid ang hatol ng Panginoon. In verse 10, it is precious than gold. So nagbibigay po ng magandang, i-describe po ang salita ng Diyos, higit daw po siya kaysa sa ginto. At it is sweeter than honey. So ano ba ang dulot ng honey sa atin? It satisfies sa ating pong
panlasa. Kasi ang honey po, masarap yan, matamis at masustansya. So sa madaling salita po, yung description na pinapakita from verse 7 to verse 10, maganda po ang inilalarawan tungkol sa salita ng Diyos. Ang epekto sa puso at isipan ng isang tao na nagkakaroon po ng connection sa salita ng Diyos. Pag binalikan po natin ang aklat ng awit from verse 1, chapter 1 up to chapter 50, makikita po natin yung disenyo ng pagkakasulat. Sa verse 1 pa lang ng chapter 1, sabi, "Blessed is the man." Tapos, pinakita sa sunod na talata, "who meditates the word of God day and night." So, ang epekto po ng salita ng Diyos, kapag ito po ay nagkaroon ng connection sa atin, nagkakaroon po ng kasiyahan sa ating kalooban. At inilalayo po tayo nito sa masamang gawa. Dahil po ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan, nagbabago ng puso, nagbabago ng isip, it transforms us as a whole. Bilang isang tao, ang Diyos po ay kumikilos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga po, kagaya na sinasabi ko kanina, ito po ay expression of the grace of God sa ating kanyang nilikha. So ito po yung description. Meron pong tayong mapapansin from verse 7, 8, 9, and 10. Sweeter than honey, precious than gold, righteous altogether, enlightening the eyes, rejoicing the heart, wise, making wise the simple, and reviving the soul. So, pag-uusapan po natin yan. So, sa madaling salita mga kapatid, kung ating titingnan, ito po yung description ng salita ng Diyos. Pero, hindi po ako masyadong magbibigay pa sa description, sa identity ng Word of God, kasi nandoon na po yun Pinapakita na sa atin yon. Kung verse 1 hanggang verse 6, ipinapakita sa atin yung the power of the work of God. Verse 7 hanggang verse 10, pinapakita sa atin yung the works of the Word of God. At ito po yung mga bibigyan nating pansin sa mga talata. Sabi, works of the Word of God, number 1. The word reviving has an effect of repressing and converting the soul. Ito po yung tinutukoy doon sa verse 7. It is repressing to discourage believer. So nare-repress po tayo kapag ang salita ng Diyos ay atin pong minumuni-muni, pinagbubulay-bulayan, pinag-aaralan, at patuloy po nating ninanamnam sa ating kalooban. It reviving the soul. So may dalawa pong effect, no? Kung ikaw po ay Kristyano, nare-repress po yung ating kaluluwa, ang ating espiritu. At kung hindi ka naman mananampalataya, nade-develop po sa atin ang pananampalataya. Natututo tayo magtiwala sa Diyos. Kaya sabi po dyan, converting the soul. So, it is convincing a person to believe in God through the Lord Jesus Christ. So, kaya po yung sinasabi niyang reviving, parang pinipicture ko sa isip ko, yung parang bang ikaw ay 50-50 na, tapos nire-revive ka. So, yun po yung reviving na napipicture ko kapag ang salita ng Diyos ay nakapenetrate sa puso, sa kalooban natin, nabubuhay ang ating espiritu. And secondly, sabi diyan, it making us wise. Making us wise in relation to salvation of our soul. So, malinaw po, nagiging marunong tayo, maalam tayo, particular doon sa understanding ng pagliligtas ng Diyos. Sabi nga po ni Paul, 2 Timothy chapter 3, verse 15, able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So, makikita po natin dyan, ginagawa tayong maalam at lalo tayong nagiging marunong upang maunawaan po natin kung paano tayo maliligtas. At ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ikatlo po, na ginagawa po ng salita ng Diyos, it is sure for what it says. Sigurado po ang salita ng Diyos sa kanyang ginagawa. For truly I say to you, sabi ni Jesus, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Matthew 5:18. Kung ating pong titingnan, sigurado po ang salita ng Diyos sa kanyang mga ipinahayag. Sigurado po ang salita ng Diyos at gumagalaw siya, kumikilos siya. Kapag inihayag ng Panginoon, hindi po ito mawawalang kabuluhan. Kaya po napakaganda na sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, sayaan po natin, maranasan natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At magkaroon tayo ng benefits sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ikaapat po, it brings joy to our heart. So nagbibigay kagalakan sa ating puso. The word blessed in Psalms chapter 1 verse 1 means happy. Especially when we do meditate day and night. Kagaya ng nasabi ko kanina. So, ang dulot po ng salita ng Diyos, nagbibigay kagalakan. So, nagbibigay ng pag-asa.
Nagbibigay ng sigla sa ating kalooban. Kaya nga po, kung meron mang nangyayari sa ating mga problema, maasahan po natin ang salita ng Diyos, palalakasin po na tayo. Kung meron mang nangyayari sa ating kalituhan, ang salita ng Diyos nagbibigay pag-asa. Hindi po tayo hayaan ng Lord na mawala. Sa halip, ang gusto niya mangyari, lalo tayong magpatuloy, anuman ang issue ng buhay, anuman ang problema, anuman ang dinaraanan natin, kahit pa yung alaga nating pusa ay mamatay, magpapatuloy tayo dahil ang salita ng Diyos ay nagpapalakas ng ating kalooban. Nabalitaan ko po kasi merong mga namatayan ng pusa, yung iba namatayan ng aso. Anyway, anuman po ang mangyari, anuman ang sitwasyon, sino man po ang mamatay, hindi po mawawala ang ating pag-aasta dahil ang salita ng Diyos sa kabila ng kalungkutan na ating nararanasan, nagbibigay kagalakan. So the word blessed means happy. Happy doon sa mga nagkakaroon ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Sabi po ni Jeremiah, si Jeremiah kilala pong crying prophet. Pero ganito po niya dinescribe ang salita ng Diyos. Sabi niya sa Jeremiah chapter 15 verse 16, "Your words were found and I ate them. And your words became to me a joy, and the delight of my heart, for I am called by your name, O Lord, God of hosts." So pansinin niyo po yung salita niya, kinain daw po niya ang salita ng Diyos at nagbigay sa kanya ng kagalakan, delight of my heart. Yan ang sabi niya. So, ano ba yan? Literal niyang kinain ng salita ng Diyos o ipinapakita niya kung ano ang dulot sa kanya ng salita ng Diyos. So, ito po ang gusto ko pong ipakita. Ng salita ng Diyos, it satisfies the soul. Nagkakaroon po ng katiyakan ng ating puso. Nagkakaroon po ng kapanatagan ng ating isipan. At nagkakaroon po tayo ng direksyon kapag ang salita ng Diyos ay malaya nating ipinamumuhay sa ating buhay. Malaya nating sinusunod. At tunay pong may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kung ang babalikan po natin ay yung Hebrew chapter 4 verse 12, ito daw po ay katulad ng isang espada na magkabilay talim. Naglalagos sa pagitan ng espiritu at kaluluwa. At nakaalam ng iniisip ng tao. At dahil po dyan, walang sinumang makatatakas sa paningin ng Diyos o makapagtatago sa paningin ng Diyos. So, nagbibigay kasiyahan sa puso natin ang salita ng Diyos. Sa ikalima po, it is enlightening the eyes. Pansinin niyo po yung salita na yan. Ano bang ibig sabihin? Yung verb meaning ng enlightening, to give light or beautiful. To give light that give us a, understanding, clarification pertaining doon sa kalooban ng Panginoon. It is a beautiful idiom that express of influence of wisdom from the Word of God. So, ipinapakita sa atin na yung salita daw po ng Diyos, enlightening the eyes. Nagbibigay liwanag. So, sa madaling salita, ano po yung pinupuntos natin dyan? Yung wisdom lights up a person's face. So, nagpapahayag po ng kaliwanagan sa ating isip at nagpapaayos ng aura ng ating larawan kapag meron pong tunay na karunungan. Agree po ba kayo diyan? So yun po yung sinasabi, it is enlightening the eyes. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 8 verse 1. Gusto ko lamang pong basahin kasi ang ganda po ng description dito ng sumulat ng mangangaral. Sabi niya, how wonderful to be wise, to analyze and interpret things. Wisdom lights up a person's face, softening its harshness. So yung medyo masalimuot yung larawan, kapag nagkaroon ng unawa, nagiging maaliwalas ang mukha. Pero sa Tagalog po, ganito po yung pagkakasalin. Medyo mabigat yung pagkakasalin sa Tagalog. Sabi, ang kaalaman ay nagpapasaya ng mukha ng tao, pati ang matigas na anyo ng mukha ay nawawala. So habang binasa ko po sa Tagalog, medyo natatawa ko, meron bang mukhang matigas? O merong mukhang masugit? So, ibig sabihin po dyan, meron kasing ang mukha, yung aura, ang bigat. Pag nakita mo, parang ang bigat ng dinadala.
Ano? Siguro yan yung mga larawan ng mukha na mukhang aburido, mukhang pinagsukluban ng langit, mukhang pasan ang buong daigdig sa bigat ng mga problema. At siguro hindi niya na po alam ang kanyang gagawin. Pero sinasabi po sa talata, it is enlightening the eyes, the Word of God. So sa madaling salita, ang karunungang nagmumula sa Diyos ay nagpapalakas ng ating kalooban. Nakikita natin ang pag-asa sa kabila ng mabibigat na sitwasyon. At nakikita natin ang kalakihan ng Diyos. Higit siyang mas malaki kaysa problemang ating nararanasan. Kaya po kung tayo po ay aware or oriented sa salita ng Diyos, nagbibigay ito po ng kalakasan at pag-asa sa ating puso. So ito po yung bahagi na gustong-gusto ko, it is enlightening the eyes. It gives us understanding. Sa ano man yung issue na ating dinaraanan. So, paano nangyayari yun? Siyempre, ang tawag po doon, gawa ng salita ng Diyos o kapangyarihan ng salita ng Diyos. Number 6 po, nagawa ng salita ng Diyos. It is true, righteous judgment. So, totoo ang hatol ng Diyos, totoo ang gawa ng Panginoon. Kapag siya po ay humatol, makatwiran po yun. Hindi po nagkakamali ang Diyos. Sabi nga rito, God's evaluations of men and things are true. When God evaluates doon po sa buhay natin, yung mga ginawa natin, even doon sa pinakalaman ng isip natin at kalooban natin, hindi po yan naliligid sa Diyos. At hindi po siya magkakamali sa kanyang paghatol. He knows all things completely. So sa mga nakaraan, pag-usapan namin yan dati, na ang Diyos ay nakaalam sa lahat ng bagay. Ngayon po, kaya po makatwiran ang kanyang hatol dahil nalalaman niya at wala pong nalilingid sa kanya. So kung ano po yung sinasabi ng Diyos, hindi po natin ito kayang pabulaanan dahil sa tamang panahon may tiyak na paghatol. Sabi po sa Romans chapter 2 verse 16, si Paul po ang sumulat niyan. Sabi niya, on the day when, according to my gospel, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. So, yung salita ng Diyos ay magpapakita kung paano tayo hahatulan. So sa madaling salita, titingnan po natin kung ito po expression of God's grace, dalawa po ang pinapahayag. Either or, maranasan natin ang pagliligtas ng Panginoon o maranasan natin ang paghatol ng Diyos. So mga kapatid, sa madaling salita, kung tayo po ay aware, oriented sa salita ng Diyos, pwede po tayong makaranas ng katiyakan sa ating kahihinatnan pagdating po sa dulo na kung saan haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Pero ang salita ng Diyos, nagbibigay kapanatagan. Kasi may katiyakan po tayo at tiyak ang pangako ng Diyos na hindi niya pababayaan ang lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya ayon po sa Kanyang salita. Kaya kung inyo pong papansin sa Romans 2:16, according to my gospel, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. And lastly po, number 7, it satisfies the souls. So, meron pong kilos ang banal na espiritu sa ating puso kapag nababasa po natin ang salita ng Diyos. The Word of God is sweeter than honey. Ito po yung description sa atin dyan sa mga binasa natin. It simply means satisfies our spiritual appetites. So, kung meron po tayong physical appetites, meron din pong tinatawag na spiritual appetites. Sa physical po, kapag wala kang ganang kumain, ang sinasabi po ay meron daw karamdaman. At wala kang ganang kumain kapag hindi mo naamoy ang iyong pagkain. At malaking issue yan sa panahon natin ngayon kapag wala kang pangamoy, wala kang panlasa. So, ibig lamang natin sabihin dyan, naapektuhan ka ng virus o COVID-19. Anyway, nagpapakita po ng kung tayo po ay merong interest sa salita ng Diyos, yung ating spiritual appetites ay nabubuhay, nagigising kapag ang salita ng Diyos ay lagi nating pinagbubulay-bulayan. Ano po ang sinasabi nito sa atin? Ang tunay o yung tinatawag na spiritual Christian does not need the artificial things of this world. So hindi natin hinahanap ang kagalakan, ang kasiyahan sa pamamagitan ng mga material na bagay. Hindi natin hinahanap ang kagalakan at kasiyahan sa pamamagitan ng mga pagtupad lamang ng ating mga pangarap, kundi nakikita natin at nararanasan yung satisfaction of the soul sa pamamagitan ng pagkikipagniig natin at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Christian does not need the artificial things of this world for the satisfaction. Kasiyahan po natin
Makakamtan po natin kapag oriented tayo, related at connected yung ating buhay sa salita ng Diyos. Sabi po rito, but he answered, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. So ano po yung sinasabi diyan? Yung bread ay tumutukoy sa physical needs, samantalang yung salita ng Diyos ay tumutukoy sa spiritual needs. So sa madaling salita, ang salita ng Diyos ay nagbibigay kasiyahan sa kalalagayan nating spiritual. So sa madaling salita, mga kapatid, mas lalo tayong maging sensitive sa salita ng Diyos upang lalo nating ma-enjoy, maranasan at magpakalalim pa sa salita ng Diyos. Tama po yung laging sinasabi at naririnig ko kapag may mga birthday. Sabi niya, delight yourselves in the Lord and He will give you the desires of your heart. 37 verse 4, Psalms 37 verse 4. Madalas ko yan naririnig kapag may mga birthday. Laging kinukot yung talata na yan. Kasi bakit po? Makikita po natin tunay nagbibigay kasiyahan at nagsasatisfy ng ating kaluluwa ang salita ng Diyos. Nalala ko pa yung isang word na binanggit ni Jesus Christ. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigit ang lubha, at kayo ay aking papagpahingahin. Kapag po ang salita ng Diyos ay malayang nakagagalaw sa ating puso, mas nagiging masigla ang ating buhay spiritual, at nagkakaroon tayo ng kapahingahan sa likod at karamihan na kapaguran na naranasan natin sa mundong ito. Hindi mo tayo ligtas sa anumang kapaguran, pero kung ang salita ng Diyos ay nananamnam natin ng mabuti, nangunguya natin at ang sustansya nito ay dumadaloy sa ating espiritu, nagiging malusog po ang ating buhay spiritual. So hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita namumutawi sa salita ng Diyos. Sabi po natin, ang salita ng Diyos ay maasahan, makapangyarihan, mapagkakatiwalaan. So by then, hayaan ko po ninyo kung sa pagtatapos, the Lord declared His covenant of grace through His word. His word should be obeyed, implemented, and will judge us in the right time. By then, fill our heart with satisfaction of the word of God, with an enlightened mind and rejoicing heart. So hayaan po natin ang salita ng Diyos ay makapangyari sa buhay natin araw-araw. Maranasan ang liwanag ng kaisipan at kagalangan ng puso. At maranasan po natin ang biyaya ng Diyos ay tunay na sapat sa bawat araw. Gandang araw po. God bless us all.